Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out kabayan! Oy mga kababayan, ingat, ingat, ingat sa COVID-19. Hindi siya hindi siya kumukonti. Lalo siyang dumarami. Kaya mga kababayan, mga ka-shout out, ingat, ingat, ingat. Kaya nga sinasabi natin, walang gamot, walang pangontra, maski na bakuna, hindi yan siguradong makakapagbigay ng kangay-agimat para hindi tayo kapitan ng COVID-19. Walang malakas na COVID, Delta man o Lambda variant man, kayang-kaya yan. Doon po sa malakas manalangin. Dasal-dasal lang mga kababayan, Dasal-dasal lang. Yan lang po ang pinakamabisang gamot, pinakamabisang proteksyon para tayo makaiwas dito sa kinatatakutang COVID-19. Ano man salot, ano man pandemya, ano man sakit, lalo nitong COVID-19, walang matibay sa panalangin. August 29 po ngayon, araw ng linggo, Kaya nga lagi nating sinasabi, kayo po ba'y nakapagsimba? Kayo ba'y nakapag-online mass na kasi walang simba ngayon, Kanina nakikinig nga ako ng misa, sabi ng pare, pinagbabawal ang pagpasok sa simbahan, pero hindi naman pinagbabawal ang mga tao na nagdadagsaan sa palengke. Yun mga kababayan. Bago tayo magsimula, gaya na nakagawian natin, alas 8 po ng gabi, mamaya tutrumpeta na naman po yung mga barangay, dahil curfew na, uwian na, ayan, Verse of the day muna tayo para sa araw ng Sunday. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Kawikaan chapter 15 verse 33. Mabuhay po at mapagpalang gabi, Pilipinas. Basahin ko muna yung mga nagsya-shoutout sa atin ngayon. Si Leonardo Retome is watching. Ayan, narinig nyo na po yung trompeta ng barangay namin. 8 ng gabi. Umpisa na po ng tabi-tabi, mga kababayan. Uwi na. Bukas na kayo alas 5, lumabas. Shout out Manileño, sabi ni Leonardo Retome o Retom, Shout out po. Siyempre kay General Pusling is watching. Shout out mga kababayan, Shout out. Bago tayo pumalaot, baka makalimutan ko. Ayan, pasensya na, medyo mesaya yung boses natin. May sipon Oy, binabati ko Ingat, ingat. Itong mga COVID warrior natin, diyan po sa Manila COVID Field Hospital. Yung pong pinagawa ni Yorme Isko Moreno, binabati natin. Ang lahat ng mga doktor, director man, namamahala diyan sa Manila COVID Field Hospital, ingat po kayo. Yung COVID warrior natin, yung mga masisipag na doktor at mga nurses, ayan, especially, ayan yung mga kaibigan natin doktor diyan, si Dr. Mario Lato, Dr. Isaias Cando, Dr. Perez, ayan, shout out. Ingat na, ingat po. Lagi natin sinasabi, hindi dahil kayo mga doktor, may anting-anting kayo, hindi. Meron din po mga doktor na tinatamaan ng COVID-19. Binabati rin natin ang happy birthday. Belated happy birthday. Ayan, kay Ma'am Daini Ditan Dumagoso. Ayan po, yung esposa ng ating alkalde na si Mayor Cois Moreno. Ayan. Binabati ko rin ang magkapatid na the best. The best ng Tondo.
si Congressman the best Manny Lopez ng 1st District ng Maynila. Siyempre, masipag na chief of staff, no, ni Congressman Manny Lopez, si Mike Lopez. Ayan, no. Magandang gabi. Shout out po tayo, no. Ingat, ingat, ingat. Basahin ko muna to. Stay mula kay John Nobelo. Ayan, stay safe po, sir. Okay, din kay sa pamilya ni John Nobelo. Okay, sige po, bayan ko. Yun, nabati ko na, no? Baka mamaya, may makalimutan ako. O, punta na ako to. Dito tayo muna sa news. News muna ni paring Andy. Ayan. News ng Maynila. Hindi news, ha? News. News mula po sa lungsod ng Maynila. Ayan. Ito po, mula po kay Yorme Cois. Ito sabi nga parang ano no? Parang hindi nagkasakit. Happy birthday po kay Sir Jimmy Soriano. Parang kilala ko to si Jimmy, no? Ito ba yung sa SWAT, no? O, shout out. O, happy birthday po kay Sir Jimmy Soriano mula po kay Sir John Nobelo. Ayan, no? Balita. Mula po kay kasamang Andy. Isko, rest back na sa trabaho. Oh, nagbalik trabaho na si Manila Mayor Isko Moreno. Binabati ko si Kagawad Antungkab is watching. Magandang gabi po, Sir June. Ayan. Oy, kay Chairman Joel Gungun, no, ng Barangay 117. Mukhang may pabingo kayo, ha? Ayan, sige. Nagbalik trabaho na si Manila Mayor Isko Moreno nitong linggo, 2 araw matapos magbalik trabaho din. Si Vice Mayor Hani Lacuna, ang dalawa ay kapwa kagagaling-galing lamang mula sa COVID-19. Oh, galing sa COVID-19, sa sakit. Sinabi ni Santa Ana Hospital Director Dr. Grace Padilla, binabati ko nga pala, no? Itong director ng Santa Ana, si Director Dr. Grace Padilla. Ayan, no? Sabi ni congrats to my ninong Chairman Benhar Abalos sa pagkapanalo ng kabayo niyang Sinamayan. Ayan, congratulations. O, balik tayo sa balita. No? Kasi kaya binabati kagad, tumataas eh. O, sinabi ni Santa Ana Hospital Director Dr. Grace Padilla na base sa medical certificate na ibinigay sa alkalde ng cardiologist na si Dr. Paul Lucas at Dr. Nerissa Sescon, hepe ng Manila Infectious Disease Control Center, na ito ay lumabas sa paggamutan ng August 25. Si Moreno ay pwedeng nang magbalik ng trabaho sa August 29. Galing naman, no? Sa panahon yun, si Moreno ay nakakumpleto na ng karagdagang araw na isolation at kailangan pahinga matapos na magkaroon ng COVID-19 1 linggo matapos ng tamaan din ng nasabing sakit si Lacuna. Ang dalawa ay dumanas ng sintomas at napabilang sa mild at moderate sa kaso ng COVID-19. Si Moreno ay patuloy na pinag-aralan ang napakaraming dokumento. Nangangailangan ng kanyang pirma, atensyon kahit na weekend o linggo ang normal na operasyon ng mga local government unit ay mula Lunes hanggang Biyernes lamang. Inaprubahan din ng alkalde ang pagpapalabas ng 64.5 million bilang allowance ng 22,636 na senior citizen mula sa District 6 at inatasan ng hepe ng Office of the Senior Citizen Affairs. Natiyakin na mapabilis ang pamamahagi nito. Ang nasabing halaga ay kumakatawan sa 500 pisong buwan ng allowance ng mga senior citizens sa nasabing distrito. Ang cash aid ay bahagi ng social amelioration package na binigay ng local government ng Maynila sa mga person with disabilities na mag-aaral, solo parents at senior citizen. Sinabi ni Moreno na ang senior citizen ay tatanggap ng 3,000 bawat isa na sumasakop mula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo 2021, kung saan 500 bawat buwan, tapos na rin pamahagi sa lungsod ang parehong cash assistance sa mga senior District 1 hanggang District 5. Yan yung trabaho ni Mayor Isko Moreno. Ayan. Ay binabati natin. Shout out kay kasamang Edgar Reyes. Good PM po. June, mabuhay. Ayan, sabi ni Ka Edgar Reyes is watching. Ayan. Binabati ko rin, no? Eto, masipag din ito. May masipag din mag-angkor ng sa kakampi. Si Ma'am Iris Bianca is watching. Shout out, no? Shout out po sa inyong lahat, no? Ingat po.
Ingat po sa COVID-19. Wala pong gamot diyan kundi pag-iingat. Okay, sige po, no? Basahin ko muna po ito kung saan yung patuloy na pagdami ng sakit ng COVID, no? Sabi nga, paano kaya ito pipigilan? Sabi nga ni kasamang ni Perdi Domingo kanina kausap ko. Pare, paano kaya masasawata itong COVID-19? Sabi ko sa kanya, hanggat maraming matigas ang ulo, hindi masasawata yung COVID-19. Lalong dadami, no? Ito po yung balita kanina, basahin ko na, ano ba yan? Ayan, teka, basahin ko po itong pinalabas ng DOH. Ito, kanina pong alas 4 ng hapon to. Ngayon, Agosto 29, 2021, ang Department of Health ay nakapagtala ng 18,528 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, mayroon namang naitalang 17,922 na gumaling at 101 na pumanaw. Sa kabuuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 7.3% o 143,221 ang aktibong kaso o 91% sa 1,777,693 na ang gumaling at 1.69% o tinatayang 33,109 ang namatay. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong August 27, 2021 habang mayroong 7 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 document repository system. Base sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 7 laboratories na ito ay humigit kumulang sa 2.7% sa lahat ng mga sample na na-test at 2.1% sa lahat ng positibong na mga individual. Sa mga susunod na araw ay maaari pang tumaas. Naku po, patay kang bata ka. Sa mga susunod na araw ay maaari pang tumaas ang ating mga kaso ng COVID-19. Ang pagsunod sa minimum public health standard, maiging pagsasagawa ng PDITR strategies at pagbabakuna ay mananatiling pinakamabisang depensa sa COVID-19. Mahalaga rin na mag-isolate at makipag-ugnayan sa birth kung tayo o kung kayo ay may sintomas ng COVID-19. Ang maagang konsultasyon at pagpapatest ay makakatulong upang maputol ang hawahan sa mga bahay, komunidad, sa mga lugar na pinagtatrabahuan. Yan po yung sinasabi po ng DOH. Kanina po may nakita rin akong balita mula kay Mayor Cois, no? Na kung saan, ito po, saan ba yun? Nawala yun. Ito. Tingnan natin. Mayroon ako nakita kay Isko. Itong walk-in. No walk-in allowed. Ito yung, yung panawagan ni Mayor Isko. Atensyon, sabi ni Isko. Magpapatuloy bukas, Agosto at 30, Lunes, ang malawakang pagbabakuna kontra COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Mahalagang paalala po para ang lahat, no? Para sa lahat. Bawal pa rin ang walk-in vaccination sa mga sumusunod na bakunahan sa lungsod. Isasagawa ang first dose ng pagbabakuna para sa mga kabilang sa A1, A2, A3, A4 at A5 priority groups sa 18 school site. Tigi 1,500 doses po ng bakuna ang nakalaan kada site. Ang mga opisyalis ng barangay ay mamamahagi o namahagi ng stab para sa mga individual na naka-schedule makatanggap ng kanilang first dose na bakuna. Samantala, makakatanggap naman po ng kanilang second dose ng bakunang Pfizer ang mga kabilang sa A1, A2, A3, A4 at A5 priority groups na una nang sumailalim sa drive-thru vaccinations sa Maynila Grandstand noong August 9, 2021. Para sa mga tatanggap ng kanilang second dose, hintayin,
hintayin nyo po yung text message mula sa Manila COVAX o call sa inyong schedule sa lugar ng bakunahan. O gayon man, pwede pong walk-in sa idaraos na first dose sa pagbabakuna sa 4 na mall site. O ito'y para sa mga kabilang sa A1, A2, A3, A4 at A5 priority groups at tig 1,500 doses po ang nilaan na bakuna kada site. Idaraos ang pagbabakuna mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Paglilinaw, pwede bang pumunta sa ibang bakuna na hindi nakalagay sa inyong stub? Sagot, hindi. Kung ano nakalagay sa inyong stub ay doon lamang ang inyong lugar ng bakunahan upang maiwasan ang siksikan sa mga vaccination site. Kahit anong oras ba ay pwedeng pumunta sa lugar ng bakunahan? Sagot, hindi. Istriktong ipatutupad, susundin ang schedule na itinakda para sa inyo upang maiwasan ang siksikan. Ngunit, maaari po kayong pumunta sa ibang oras kung naharap sa isang emergency situation. Paano kung hindi kayo pwedeng sa araw ng bakunan? Pwede ba kayo magpabakuna sa susunod na araw? Sagot, depende po, no? Kung nakapagtakda ng panibagong schedule ang inyong barangay. Sikapin makapunta sa tama ninyong schedule sapagkat kada barangay po ay sinisinsin ng maigi ang listahan ng mga magpapabakuna kada araw. Para sa lahat ng magpapabakuna, ipakita lamang ang inyong nakaprint na waiver form o QR code para sa pagpapatunay. Dalhin din po ang inyong ID at huwag kalilimutan ang pagsunod sa health protocols pagdating sa lugar ng bakunahan. Maraming salamat po. Sabi ni Kois. Minsan sinasabit yung boses ko pag no? Kapag halimbawang sunod-sunod yung mga basa, no? Sabit O, sabit. Ngayon, para wag tayong sumabit, punta tayo, no? Medyo nabubuhay na po yung mga dating natutulog na mga lingkod bayan natin, no? Ngayon, sabi ko nga, meron pala tayong senador. Meron pala tayong senador. Mga gising na sila. No? Gising na sila. Hindi na sila natutulog. Ayan. Hindi na sila natutulog sa pansitan. Bakit? Kanina po ba yan? No? Maski na po ako, nagtataka Yung mga unang taon, pangalawang taon, tatlong taon, ni Pangulong Duterte, halos walang kumukontra, hindi ba? Ang tawag nga sa kanila, Senator, di amin. Congressman, di amin. Puro sila amin, walang kontra. Ngayon, bayan ko. May kontrahan na. Gising na po sila. Nararamdaman na po ng sambayan ng Pilipino yung kanilang pagiging aktibo ngayon, no? Sa Senado. Kumukontra na sila. No? Kumukontra na sila. Kaya nga sabi ng iba natin mga kababayan, ngayon nyo lang nakita. Unahin natin si Senator Ralph Recto. No? Sabi niya, no? Tungkol po ito sa war against drug. And red tagging the farmers and fishermen as red tagging. Ito nawala. As red is ang hilit ironically just bubbling mouth of Duterte. Siya nga yung napapaligiran ng mga Chinese drug lords at kaibigan niya pa ang Communist China. Ito po yung kontra po, no? Lumalabas na po yung kontra po, yung mga yung dating tahimik, yung mga senador de silencio, nag-iingay na sila, no? Nag-iingay na sila ngayon. Napupunan nila yung mga dapat pinunan nila nung unang dalawang taon ni Duterte, no? Pero ngayon lang sila nagigising.
Ngayon lang sila, ngayon lang sila, ika nga, napukaw sa pagkatagal ng kanilang pagtulog. Oh. Ngayon nyo lamang napansin yung ika nga, mga hindi ka nais-nais na gawa ng Pangulong ng bansang si Duterte. No? Dahil sinasabi nga, yung akusasyon, yun daw war against drug, yan ba naging epektibo? O yung biktima po ng mga red tagging, yung mga farmers, fishermen, yan yung po yung na red tag Yan po yung na namarkahan na ika nga po supporters o hindi man supporters, sila po yung tinatawag na komunista. Alam naman natin, no? Kapag na-red tag, hindi ba si yung ating gold medalist, di ba? Si Heidelin Diaz, na-red tag yan, di ba? Na-red tag siya na isa siya na gustong magpabagsak ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Natatandaan po natin yan, mga kababayan, no? Dito, sabi nga nagising na. Kumukontra na sila, yung dating kinikimkim na po nila, nilalabas na nila. No, yung ikangay pagpuna. Kasi, sabi ko nga nung nakaraang programa natin ng Makalaw 10 buwan na lang, eleksyon na. No? Alam naman po natin, no, unti-unti nang lumulubog. Yung barkong sinasakyan po ni Pangulong Duterte. Wala na po yung 16 million. Wala na po yun. Wala na yun, bayang kong Pilipinas. No? Hati-hati na boto ngayon. Meron tatakbong mga kandidato, no? Yung mga sabi nga, mabigat na contender. Sabi ko nga, si Mayor Cois Moreno, hindi pa nagdideklara, pero sinisira na. Hindi ba? Hindi pa dinideklara, pero binabanatan na. Kasi kaya binabanatan, kasmala Hindi ba? Kasmala. Ibig sabihin, malakas. Sino pa? Sino pa yung mga mabibigat na contender? Si Pacquiao, hindi ba? Wag na natin isali si Bongbong Marcos, si Bongo, si Sara Duterte, wag na natin isali. Isali na lang natin yan si Lacson. Isali natin yan. Yung isa kong kandidato mukhang hindi pa rin napapag-usapan. Hindi ba? Si Secretary Norberto Gonzales. Ayan. Kasi yan, may ambisyon din maging presidente. Pero alam naman po natin ang labanan ngayon, no? Dapat may matibay kang resources. Dapat may matibay kang makinarya. Yan yung pinag-uusapan. Dito mga kababayan, sa unti-unting paglubog po ng barko ni Pangulong Duterte, kanya-kanyang talunan na. No? Kanya-kanya na pong ligtasan na sa lumulubog na barko para hindi ka malunod. Pupunta ka ngayon sa mabigat na nga po kapitan ng barko. Di ba? Pupunta ka doon sa siguradong hindi lulubog. Yung makakasiguro kang hindi lulubog yung sasakyan mong barko. Mapapansin na natin mga kababayan ngayon, no? Kahit sabihin pa po ni Pangulong Duterte na maglalabas siya ng sako-sakong pera. Nako, mukhang po yun, mukhang isang malaking ewan ko. No? Siyempre po, sabi nga, nakaposisyon, di ba? Iba yung bentahe na nakaposisyon. Nandun yung posibilidad na alam na natin kung ano ang pwedeng magicin. Binabati natin, shout out, ang talakayang Pinoy, ang marvelous Pinoy, hindi ba? Ang marvelous na gabi sa mga engineer. Si Engineer Mandy Riveras Diaz. Shout out po. Shout out to kay Mandy Rivera Diaz. Marvelous na gabi sa mga engineer, sa mga inhinyero. Ayan. Mula kay Mandy Rivera Diaz. Ayun ang sinasabi ko, itong kung nga po sa pagpuna. Yung mga natutulog, no, matagal natulog na senador, gising na po.
Kaya nga po sabi ni paring Paski Natividad, no, ng Talakayang Pinoy. Paring June, para namang hindi mo alam yan eh. Ang tagal mo naging barangay official. Oh. Alam naman natin eh, napanood na natin yan, yung ganyan mga attitude, yung ganyan mga kustumbre, alam na natin yan na lokohan eh. Alam na natin na bulahan yan eh. O, panahon ng eleksyon ngayon. O, kaya tanggapin na natin kung chinuchubibo tayo nitong mga politikong nananahimik ng mahigit 5 taon. Ano po yun, bayan kong Pilipinas? Ito pa. Ito si Sani Angara. Itong principal ng train law. Ito, isa pa to. Nag-iingay na rin to. Hindi ba? Pero hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino'y hirap. Na dinanas po. Sino ba yung mga sponsor ng train law? Ayan, no? Baka sa mga kababayan natin nakikinig po ngayon nanonood dito sa shoutout. Sa maliit na po Facebook Live natin. Sa Shoutout Kabayan, kahit pa paano nakakapagbigay tayo ng informasyon. Sino ba sponsor nitong train law? Naging train 2 pa, hindi ba? Train 1 pa lang, gulong na tayo. Tinira pa tayo ng train 2. Di lalo tayong gumulong. Ayan. Happy watching po kay Ma'am Flor Baltasar Reyes is watching. Siyempre sa kanyang pamilya. Ito, sabi niya, DOH, baka naman, ayan, may pakiusap pa siya sa DOH. Ito naman po yung tungkol sa benepisyo na hinihingi po ng ating mga health workers. Na kung saan bayan ko, ito medyo lead tagi. Tagilid, no? Dahil meron silang nakaambang protesta. Meron silang balak na mass resignation. Naku, sana man po, bayan ko, wag nang matuloy yan. Wag pong matuloy, no? Yun lamang po pakiusap natin. Pero kailangan nilang kailangan nilang gawin eh. Dahil tao lamang po sila, nagugutom, napapagod, nagkakasakit. Hindi ba? Itong mga tolongges sa gobyerno natin, puro ito walang malasakit. No? Walang malasakit, ibig sabihin, makasarili. No? Alam naman po natin sa panahon po ngayon, itong pandemya na inaabot po ng ating mga kababayan, ng ating bansa, hindi biro ito, bayan ko. May namamatay na doktor, may namamatay na nurse, may nagkakasakit. Hindi ba? Ano pa kinabang nila? No? Sa kabila ng sinasabi nga tumutupad sila sa kanilang tungkulin, may karapatan din ang gobyerno, no, na sila'y tulungan. Hindi po pwede pong hindi parang kabayo yan, no, na isusuga mo hanggang gusto mo. Kahit pagod na, hindi mo pa rin titigilan. Di ba? Sabi nga, ang kabayo man, namamatay. Tao pa kaya? Ito pa kayang mga health workers natin, na samantalang ang hinihingi nila, yung kanilang karapatan, yung kanilang benepisyo, yung mga pinangako rin ng gobyerno, hindi naman sila nangako ang gobyerno. Ang sabi ni sinasabi ni train law, Sani Angara, patay ka. No? Sabi nga matanda ng Pilipino ngayon, no? DOH baka naman. Ito sabi ni Sani Angara na ang sabi niya, sabi ng DOH, ang special risk allowance nag-expire daw with bayanihan to. Isipin niyo ba, ma-expire nang hindi niyo ginagastos na kayo ng tipaklong. Sabi ni Angara, hindi raw sila konforme. May liberal approach tayo rito, sabi ni Angara. May nakausap daw sila mga legal personalities at nakakalungkot na kung sino pa ang naatasang mag-alaga sa health workers, siya ba ang di pabor na magbigay? Hindi ba? Natasan po ang DOH. Nung kasalukuyan mainit ang pandemya, kahit mainit rin po ngayon.
Oh, may pinangako pa sila, hindi ba, sa mga mamamatay, 1 milyon, sa magkakasakit, 1,500,000, hindi po ba? Oh. Mga kababayan, kung hindi pa nakalikot po ng media, hindi maibibigay. Ewan ko po kung naibigay pa rin. Alam niyo po, bayan ko, ngayon po, ngayon nalalapit na eleksyon, marami po ngayong mga puna. Yung mga tutulog-tulog na kunyari po kalaban nitong si Pangulong Duterte. Ito si Angara. Alam nyo, sabi ko nga, ako po walang masamang tinapay rito. No? Ang sinasabi natin, gisingin natin yung dapat gisingin. Hindi ba? Mahirap pong gisingin ang gising. Mahirap pong gisingin yan. Oh. Mahirap naman sabihin natin, yung mga dapat nating gisingin, gising, pero walang ginagawa. Ngayon po, nagkukusa na silang gumising. Ang punto nila, yung mga kamalian, ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Kunyari, na nanggigising sila. Kunyari, nagkokomento sila. Kunyari, may sinasabi sila. Kunyari, tatakbo kasi sila. Yun po yun, mga kababayan. No? Baka naman daw meron. Sinasabi ni Angara. Baka naman pwede. Baka naman. Nakikiusap pa. Yung dapat ibigay sa mga health workers, ibigay. Huwag nyo sabi nga, mga kababayan, kapag nagkaroon ng mass resignation ng mga health workers natin, mga nurse natin, mga staff po sa ospital, sabi nga, bayan kong Pilipinas, baka gustong iuntog ni Pangulong Duterte ang kanyang ulo. No? Malaking kasiraan to. Ewan ko lang kung may masisira pa sa kanila. Ewan ko na lang kung may masisira pa. Ang sira na, wala ka na sisirain, pero kaya pa rin bola. Mambobola tayo mga Pilipino, ang dali natin bolahin, hindi ba? O minsan sa pambobola ang ginagawa sa atin, napapagsabihan pa tayong tanga. Hindi ba? Nabola ka na, sinabihan ka pang tanga. Sinabihan ka pang estupido. Bakit? Naniwala ka Ganun bayan ko, hindi ba? Naniwala ka, tanga ka. Estupido ka, naniwala ka Gusto niyo po bang maulit yan, mga kababayan? Ngayon, iba-iba po yung sinasabi. May nangangako, may kumakampi, may nanggigising, may nambobola. Ayan, bayan ko. Pag tayo'y nagpabola, sasabihin siya, tanga ka bakit naniwala ka? Yun po, naniwala ka, di tanga ka. Hindi ba? Yun po yun, bayan kong Pilipinas. Sino pa nagising ngayon sa pagkahaba-haba po ng pagkatulog? Hindi ba? Ngayon sabi nga, iba may eleksyon Senator Lacson. Sa bagay ito, malabsa, kahit na kumukontra siya ng mga nakaraan. Pero alam natin malabnaw. Hindi niya kayang ipaglaban Di ba? Hindi niya kayang ipaglaban yung kanyang nga po pinoprotesta. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, medyo sampal din po ito sa Senado. Sampal din dito sa Senate President. Sampal sa mukha ng mga senador natin. Sabi ko nga may 3 branch ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan. Judiciary, executive, legislative. Hindi ba? May kanya-kanya pong kapangyarihan yan na hindi mo pwedeng ikangay pakialaman. Bayan kong Pilipinas, pero nakikita po natin na parang disusi rin itong mga nasa gobyerno natin. Yung mga nasa branches natin. Yung mga namumuno po sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Hindi ba? Disusi. Inappoint, inilagay, itinalaga ng mga nanunungkulan sa gobyerno, itinalaga ng executive, yung utang na loob, hindi po nawawala. Kaya yung sinasabi natin yung parehas,
yung patas. Wala na tayong makita rito, bayang kong Pilipinas. Ang nakikita na natin dito, puro pabor. Kita niyo Senate President. Hindi ba? Malinaw po yan eh. Malabnaw to si Soto. Oh, malabnaw to si Senate President Vicente Soto. Malabnaw to. Hindi po ito totoong palaban. No, wala po ito. Wala, hindi ako naniniwala sa galing nito. Disusi din to. Lalo na rin yan, yung sa Kongreso. Di ba? Si Lord Velasco. Oh, alam naman po natin kung sino-sino yung mga yan. Puro mga ano yan, puro mga atado po yan. Puro mga inilagay po ng executive. Oh, inilagay po yan para maging turuan. Inilagay po diyan para ika nga po udyukan. O sabi po ni Kamandi Rivera Diaz, engineer, si Lacson akala ko susuportahan siya ng mga kuwangko. Gawa ni Soto kaya tatakbo daw na presidente. May sinasandigan, di ba? Tama sinasabi ni Kamandi Rivera Diaz. Naniniwala sila sa suporta. Nasusuportahan sila ng mga maiimpluwensyang partido. Ay, alam ko, kung di ako nagkakamali, NPC yata yan, no? Itong si, Kuwangko. Oh. Mabigat din yung partido. Mabigat din yung kanilang mga galamay. Oh. Malaking puwersa, no? Sabi po, baka akala ni Lacson susuportahan siya ng Kuwangko, gawa ni Soto, kaya tatakbong presidente. Bayang kong Pilipinas, sabi ko nga po, maraming mabibigat na tatakbo. Mabigat na mga, nga po, pwedeng maging presidente. Kaya nga po, halo-halo ang haka-haka ng mga Pilipino ngayon. Na kung saan, makikita naman po natin talagang inuugoy-ugoy po ang Pilipino. Ginagawa po talagang tanga. Hindi ba? Ewan ko lang kung magpapakatanga po ibang Pilipino, no? O tignan nyo po yung laban. Sara Duterte, Bongo. Hindi ba? Ang Vice President, Duterte pa rin. Oh. Hindi ba? Sila nandun pa yung Bongbong Marcos. Oh, sabi ko nga mga kababayan, ito pong itong si Soto tsaka si Lacson, mukhang mukhang malabnaw. No, pwedeng pakawala. O, tingnan niyo po yung maglalaban. Di ba? Soto, Lacson, magkakampi po itong dalawang Soto tsaka Lacson. Tapos, meron pong tatakbong Sara, may tatakbong Bongo. So, kita niyo po yung kwadro. Nakita niyo po yung laban. Sino ang kalaban? Oposisyon. Sino yung oposisyon? Leni Robredo. Isa lang ang kalaban, di ba? Pwede pa maging dalawa. Si Isko Moreno. Bayang kong Pilipinas. Nakikita natin kung sakali. No? 4 ang kalaban ng 2 posisyon. Ang talaga nakikita po natin, na isa lang ang kalaban o 2 ang kalaban, 4 ang kalaban bayang kong Pilipinas. Puro ito manok ni Pangulong Duterte. Ang pwede lang niyang hindi maging manok, ever since pa, mula nang tumakbo, mula nang manalo, na hindi kinilala, si Leni Robredo. Yan yung oposisyon. Hindi ba? Si Isko, oposisyon, di ba? Oposisyon na kasi napunta po sa Aksyon Demokratiko. Napunta na siya nandun na siya sa kalabang partido ng mga Duterte. Kaya dito, basagan, bayang kong Pilipinas. Ang binabasag lang dito, 2. Pero po yung mga kandidato nila, bayang kong Pilipinas, intact na po yun. Bongbong Marcos. Alam na po natin, kagad ang laro ng politika. Bongbong, Sara, Bongo. Ewan ko pa kung may lulusot pang isa. Para biyak-biyakin po yung boto. Sa akin pong pag-analisa, hanggat marami kang kalaban, lamang po yung oposisyon. Mabibiyak yung boto po ng mga kalaban. Sila po yung magbibiyakan dyan. Kasi mayroon pong solid na boto. Yung pong Robredo, may solid na boto rin yung Isko. So, kung babasagan mo lang ang 2, at ilang kayong tatakbo, sabi nga, ang laking katarantaduhan na.
Oh, malaking kalokohan po 'yun, no? Balikan ko po yung aking tinatalakay na nagising. Ito si Lacson nga na sinasabi nga po, sumisigaw na rin. Pero sigaw naman ito, at least mayroon tayong kahit nakulelat na po, no? Kahit yung pong ingay nila ngayon, atrasado na, at least nalalaman po ng sambayan ng Pilipino, nagkaroon palang tarantaduan sa pondo ng gobyerno. Gobyerno tao, tayo. O, yung pera natin natarantado. O, 2.7 billion na gamot itinapon lang. Sabi ni Senator ni Senator Lacson namapya raw no? Bakit daw po bumili ng mga gamot itong DOH napa-expired na. Napakalaking pera po yung itinapon. O sinayang lang ang 2.7 billion na halaga sa gamot na itinapon lang. Isipin nyo, yaman pala ng Pilipinas. No, ang daming nagugutom, ang daming walang trabaho, ang daming walang bahay, ang daming ika nga po hindi makakain, hindi makapag-aral. Tapos po, magtatapon lang tayo ng 2.7 billion. Anak ng tinapay, sabi nga po sinayang natin ang 36 billion ng taong bayan. Bakit tayo nag-overstocking? Ito po ay patungkol niya sa DOH, no? Bakit tayo bumili ng mga gamot na malapit na ma-expire? Sabi ni Senator Lacson, buong buhay niya, siya'y investigador. Yung pala, investigador ka pala. Ba't ngayon ka lang nag-iimbestiga? At nakita niya ni Senator Lacson, parang may mafia. May mafia rito. Na di matibag-tibag. Kung hindi aaksyonan ng DOH, hindi matatapos ito. Isipin niyo po yung bayan ko. Investigador daw po si Senator Lacson. Ang tanong mga kababayan, bakit ngayon ka lang nag-iimbestiga? Hindi ba? Ito po bayan kong Pilipinas. Ito yung ako wala po akong masamang tinapay kay Senator Lacson. Wala. Kung meron po akong pipiliing presidente, Duterte tsaka Lacson, baka mag-Lacson ako. Pero ang tanong ko mga kababayan no? Ang tanong ko, bakit ngayon ka lang nag-iimbestiga? Bakit ngayon ka lang sumisigaw? Bakit hindi nung noong pa? No? Bakit hindi pa? Bakit hindi noong pa? Bakit ngayon lang? No? Meron palang mga anomalyang nangyayari. Bakit tahimik kayo sa Senado? Hindi ba? Ngayon lang kayo nag-iingay Ngayon lang kayo sumisigaw. Dahil kandidato kayo sa pagkapangulo Kandidato kayo para maging presidente. Kaya dito bayan ko, nagdududa sa bayan ng Pilipino. No? Nagdududa doon sa atrasadong nga po'y pag-expose nyo dito sa mga nangyayari pong pangwawaldas ng pera ng sambayan ng Pilipino. Utang po ito utang na mo, utang ng tatay mo, utang ng lolo mo, utang ng anak mo, utang ng apo mo. Kaya lahat tayo, ang masasabi natin, utang nating lahat Hindi ba? Utang mo. Utang ng tatay mo, utang ng nanay mo, utang ng anak mo, utang ng apo mo. Kaya lahat tayo, anak ng utang sabi po ni Punong Barangay Joel Gungun, mukhang tapos na magpabingot dun si Chairman Gungun. Chairman, may nanalo na ba? Sipag na itong chairman na to. Dinadaan niya na lang sa dito sa konting konsuelo para sa mga chairman, sa mga nasasakupan niya, yung pabingo, no? Yung palagay ko naman po, wala naman pong bayad yan, no? Libre yan. Libre yan, yung mga yung pabingo.
Yung bingo. Maganda libangan niya ang bingo, no? Sige po, mga kababayan. Basahin ko, no? Marami po tayong mga, sabi ko nga malabnaw eh. Malabnaw po yung expose. Sana noon pa, no? Sana noon pa. Oh. Ito naman sabi naman nito, sapat to. Sa akin naman po, bayan kong Pilipinas, congratulations nga pala, no? Kay Senator Coco Pimentel. Siya pala yung bagong chairman ng PDP Laban. Sabi po ni Punong Barangay Joel Gungun, lahat po sa akin, sir, libre. Alam ko naman eh. Isipin mo, may libre ka almusal, may libre ka tanghalian, libre merienda. Lahat, libre, pati vulcanizing eh. Libre kay Chairman Gungun. Ayan, no? At maganda pala lumipat sa barangay mo, Chairman Joel Gungun. Nakita ko, may birthday eh. May birthday, may regalo ka na, may pera pa. Ibang klase. No? Saludo ako sa Chairman Punong Barangay Joel Gungun. No? Bira yung kagaya mo. No? Sana mabasa ka ng ulan. Okay, sige. Ito naman po mukhang naka-rest back na ba? Alam ko, pauwi na to ng Pilipinas eh. Mula sa pagkatalo kay Ugas. Ayan, lalaban na naman nito. May laban daw po, hindi raw po magre-retiro. Itong si Senator Pacquiao. Di ba kalalaban lang nito noong nakarang isang linggo, hindi ba? O may isang linggo na kay Ugas. O meron na, isang linggo, hindi ba? Linggo ngayon. Nakaraan linggo siya nakipagbasagan ng muka. Ulat siya, ulat. Eto, may panibago siyang laban. Pag uwi niya, laban naman po sa mga korap. Naalala ko si Coco Pimentel. Si Aquilino Coco Pimentel Jr. Ayan. Pero mo, sila yung founder, tapos sila yung nasibak. Sila yung natanggal. Sabi nga tagapagsalita ng PDP Laban eh. Nabudol-budol daw sila ni Pangulong Duterte. Ang sabi ko, hindi ba karma yan? Hindi ba karma yung nangyari sa PDP Laban? Kasi naalala ko si Mayor Lim eh. Nag-PDP Laban eh. Mukhang si Mayor Lim ang nabudol-budol eh. Umasa yung matanda, nabit-bit siya. Yung pala, hindi. Si Mayor Fred Lim. Samahan ng loob ng mayor, di ba? Talagang gano'n eh. Dalawang klase lang naman sa politika eh. Isang manloloko, isang nanloloko. Kaya napunta si Mayor Lim. Ever since naman, si Mayor Lim parehas eh. Ano nangyari kay Mayor Lim? Nabudol na, naloko pa. PDP Laban. Napunta siya sa PDP Laban. Imbis na siya ay makinabang dun sa makinarya, siya pinakinabangan. Okay, sige po. No? Puntaan ko itong si PD. Kasi ang sinasabi ko, bagong chairman ng PDP Laban, si Coco Pimentel, hindi na po si Pangulong Duterte. Pero pareho silang PDP Laban. Ayan, bayan ko. Sila yung magbubudulan. Ngayon, balikan ko si Pacquiao. Kasi kandidato rin to sa pagiging presidente. Kanyang pangako. No? Pangako niya. Parang kanta ni di ba? Yung pangako ko sa iyo, di magbabago. Ayan. Yung libreng pabahay sa lahat ng squatter. Kung siya mananalo, kung siya mananalo, bilang presidente, ewan ko kung ano tatakboy ni Lacson. Ni Lacson ni Pacquiao. Minsan nahihilo na ako eh. Siya kung ano nasasabi ko, sorry kay kay Ma'am Ani Lacuna. Napanggit ko nakaraan, Hani Atienza. Yan po yung nangyayari po sa atin. Minsan mabilis yung utak. Nasa utak mo, mabilis ang bibig mo. Ayan. Balikan ko po to si Pacquiao. Pangako niya, kung siya'y papalarin, wala nang squatter sa Pilipinas. 4 to 5 years, wala nang squatter. Baka madigong tayo. Hindi ba? Kasi, kay Duterte, within 3 to 6 months, wala nang corrupt, wala nang drugs.
Nabudol tayo eh. Nabudol tayo. Hindi pala totoo yun. Oh, hindi pala totoo yun. Oh, ano pa? Sasakay siya ng jet ski. May dala siyang bandila ng Pilipinas. Itutulos niya sa panatagsyon. Sasabihin niya sa mga Chinese, lumayas kayo rito. Panalo kami sa usapin ng West Philippine Sea. Oh, itutulos niya yung bandila ng Pilipinas. Minsan nang siya maging bayani, solo niya ang pagpunta sa panatagsyon. Palalayasin niya yung mga Chinese na umuko pa sa teritoryo natin. O, bandang huli, tanga raw tayo. Stupid daw tayo. Bakit tayo naniwala? Joke lang yun. Hindi ba? Nabudol tayo ron. Ngayon, pinapasok ko kasi yung pangako ni Manny Pacquiao. Kapag siya nanalo, free housing for all squatters in 4 to 5 years. Oh, what isipin yun, bayang ko. Ang dami squatter dito. Oh, sa Pilipinas. Bagay, ang dami naman lupain ng Pilipinas eh. Na hindi naman po napapakinabangan, di ba? Nung magpunta nga ako ng Bataan, nakita ko po eh. Ang ganda ng lugar doon, mapuno. Sabi ko nga, kapag nagkakaedad na, masarap tumira ron. Di ba? Kasi nakausap namin si Secretary Norberto Gonzales. Nagkaroon kami ng pagpupulong doon. Parang kwentuhan, brainstorming, ayun, no? Kasi kandidato pa nga po, tatakbo itong si Secretary Gonzales bilang Pangulo ng Bansa. Oh. Partidista naman po tayo, hindi naman natin tinatakwil yun, yung pagiging ikangay partidista natin. Pero sabi nga po, may karapatan tayong mamili at pag-aralan yung mga kandidato. Hindi tayo basta boboto. Pag-aaralan natin yung mga kandidato. Kasi konti na lang po yung nag-aaral eh. Para sa mga gusto mong manalo. Kasi ang priority po ngayon bayan eh. Hindi na po yung leader eh. Ang priority po ngayon ng mga kandidato bayan kong Pilipinas, na mga boboto, bayaran sila. Bayaran sila para sila'y bumoto. Ganun po yun eh. Wala na po yung pag-aaral. Wala na po yung pag-aanalisa. Wala na po yung timbangan. Wala na po yung batayan. Wala na pong, hindi na inaaral yung mga kandidato. Ang inaaral nila kung paano nila ibebenta ang kanilang boto. Sabi ni Ramil Maingat, sa 2022 si Duterte naman ang ating ibubudol. Sabi po ni Ramil Maingat. Karapatan po ninyo yun, no? Karapatan natin na tayo bumoto. Sabi ko nga mga kababayan itong pagboto po natin mahirap na po masabihan tayo ng panibagong tanga o estupido. Hindi ba? Masakit yun eh. Bumoto ka na, sinabihan ka pang tanga eh, di ba? Ang liit ng tingin sa atin. Ewan ko na lamang po sa mga kababayan natin. Ewan ko na lamang po sa iba natin mga kababayan. Natanggap nila sabihan silang tanga. Sabihan silang estupido. Bumoto ka na eh. Binoto mo na eh. Nagkamali ka na sa boto mo, sinabihan ka pa ng tanga. Sinabihan ka pa ng estupido. Hindi ba? Nagtiwala ka, tanga ka pala. Nagtiwala ka na nga, estupido ka pa. Masakit yun, bayan kong Pilipinas. Makakarinig ka ba? Ano pakialam ko kung mamatay kayo sa gutom? Hindi ba? Naririnig natin yan, bayan ko, hindi tayo bingi, hindi tayo bulag, hindi tayo tanga. Ang naririnig natin kung paano tayo minamaliit. Hindi ba? Tanggap ba natin yon mga kababayan? Nagtiwala ka eh. Hindi ba? Nakuha ka sa 3 to 6 months eh. Nakuha ka sa bola eh. Nung maniwala ka, sasabihan ka tanga. Sasabihan ka estupido. Bayan kong Pilipinas, sabi nga po, napakasakit Kuya Eddie. Ngayon, kung tanggap mo maging tanga, wala na akong magagawa. Wala na kami magagawa. Hindi ba? Tanga ka pala eh. Gusto mo pala maging tanga, hindi habang buhay ka ng tanga, hindi ba? Nakikita mo na yung dapat mong makita, nakikita mo na yung mali mong nakikita. Pilit mo pang pinipikit ang mata mo. Hindi ba? Maging tayo, maging matalino. Huwag tayo maging uto-uto. Tama sinasabi ni Pangulong Duterte na huwag kang maging tanga.
Ay nako, nabalik ako lang si Pacquiao. Kasi sinasabi niya, 4 to 5 years, wala na squatter. Alam niyo, matay ko maisipin, no? Pwedeng bola, pwedeng totoo. Bakit pwedeng maging totoo? Si Isko. Si Isko, bayang kong Pilipinas. Nakaano pa eh, sabi nga 2 taon mahigit lang siyang nasa ano di ba? Mayor eh. Mayor bayang ko hindi presidente. Pero nagawa niya. Pwede pala. Di ba? Pwede pala. Nagawin yung sa isang iglap, makaya mo palang magbigay ng ganong programa. Pabahay. Di ba? Buhay yung Baseco community. Yung pabahay, ang ganda, model house nga eh. Di ba? Tapos meron pang condominium. Tondo 1, Tondo 2, binondominium. O bayan ko, nagagawa eh. Pwede. Oh, ang ano nga po target 4 o 6 na pabahay na condominium eh. Oh, pwede pala. Pwede pala. Sa mayor lang bayan ko. Sabi nga ang pondo mo pang city lang pero magagawa mo pala magbigay ka ng pabahay. Oh, lahat ng maasa po na magkaroon, hindi basta bahay. Maihahanay mo talaga sa mga deklaseng condominium. Oh. Hindi pipitsugin. Yung pangarap mo magkaroon ng condominium, magkakaroon ka. Oh, mabibigyan ka. Pwede pala. No? Pwede pala. Sa isang city. At kung talagang may puso ang nanunungkulan, pwedeng mangyari. Hindi ba? At dito naman sinasabi ko, pinagbabatayan ko, ito bang sinasabi ni Pacquiao, ni Manny Pacquiao, ni Senator Pacquiao, totoo o bola? Kasi sa kanya, kung makikita mo, talagang nakikita mo yung katapatan, di ba? Yung sinseridad niya. Yung ika nga po'y pagiging walang pag-asa niya. Hopeless, sabi nga. Eto na, medyo sabi nga mabigat yung yung kanyang tinuran. Oh, within 4 years to 5 years. Oh, pre-housing, pabahay sa lahat ng squatter. Sana isama niyo yung renters. Alam niyo, swerte ng mga squatter, lahat ng mga prebilyo nandito. Paano naman po yung mga nangungupa na nagbabayad ng tax? Kung hindi naman magkakaroon ng bahay ang mga squatters na yan, kung hindi po sa buwis na binabayad po ng mga nagtatrabaho, mga nangungupahan, dapat bigyan din sila ng pribilehyo. Gaya ng ginagawa ni Isko, squatters and renters. Oh, may karapatan magkaroon ng bahay. May karapatan magkabahay. Yun po yung maganda ron eh. No, yung ikangay pangkalahatan, yung mata mo, yung ikangay gagawin mo, hindi lang dahil sa isang pinakikita mong mahirap. Lahat po ngayon mahirap. Ang mayaman lang dito yun sila Kuangko. Yung binanggit ni Engineer Diaz. Oh, yun lang po mayaman. Oh, tsaka yung mga lusyutan, yung mga rason, yung mga si. Hindi ba? Yan yung mga mayayaman, yung mga bilyar. Yan yung mga mayayaman. Pero mas marami pong mahirap po sa Pilipinas na kailangan po ang pabahay. Oh, yun po sana, no? Sana pang kalahatan. Oh. Ang oras natin, 8:59 po ng gabi. Sige po, bayang ko. Singit ko lang bago tayo magpaalam. Kasi naantay ko kung sasagot si Banat Bay Di ba? Maraming nag-react. Maski na po ako, nag-react ako Dahil taga-Tondo ko, taga-Maynila ako Pangit naman na nga po gaya po ng inyong lingkod, nagko-komento rin. Ako doon lang po ako sa issue. Doon lang tayo, yun lang ang issue. Pero para mambastos ka, doon sa mga taong babastusin mo dahil gusto mo lang, dahil ayaw mo lang, pangit yun. Hindi maganda ako, kaya lumalabas ako. Doon sa kritiko ko, nakikita ko po may mali. No? May karapatan po akong pumuna. No, lahat tayo may karapatan, pero siguro po batay sa nangyayari, yung nararamdaman. Hindi ba? Hindi yung sisiraan. Shoutout ka Jun kay Kagawad Emma Almin. Ayan, shoutout po
kay Ate Emma, kay Kagawad Emma Almin. Kahit konting kurot lang, makaganti lang ako kay Banat Bay. Ito niyo po yan, no? Lumalabas. Kasi mga kababayan, apektado po ang Maynila eh. Nileche mo pa kung ano pa sinabi mo no? Para sa mga Maynila. Mapangit yun. Hindi maganda. Eh ang tanong, ano ba issue? Ano ba mali? Ano ba mali doon sa ginagawa ni Isko? Pangit ba yung ginagawa? Kami mga taga Maynila, nararamdaman namin yung ginagawa ni Isko. Sabi ko nga, bago ako naging Isko ngayon, kritiko ako ni Isko. No? Noong nakaraan. Nakaraan. Dahil nung nadikit siya kay Erap, naging kritiko po ako. Pero nung nakikita ko po, yung trabaho ni Isko ngayon, bayan kong Pilipinas na maraming nasisiyan, maraming natutuwa, maraming naliligayahan, maraming ika nga po'y nakikinabang, maraming natutulungan. Isipin niyo po yan, Manila COVID Field Hospital na yan. Yan ba pangit? Yan ba pabahay? Pangit? Yung ginagawa ba ni Isko sa mga senior? Pangit? Hindi ba? Yan bang mga libre eskwela? Yung libre, ika nga po, yung mga pakinahinila, pangit ba yung ginagawa ni Isko? Wala eh. Wala kayo, napatino po ang Maynila eh. Nawala sugalan. Nawala ang vendor sa gitna ng kalsada. O bayan kong Pilipinas. Ano ba yung pwede nating ipinta? Sabi ko nga, bulag lamang yung hindi makakakita ng maganda rito sa nangyayari po sa Maynila. Bulag lamang o naninira lamang, di ba? Pero para bastusin mo, hamunin mo ng suntukan, o murahin mo ang mga taga Maynila na bumoto kay Isko, malaking kagaguhan mo po yan. Banat ba? Hindi maganda yon. Dahil gusto mo lang may kangay magsalita kahit kung ano na lumabas sa bibig mo eh. No? Lumalabas diyan, no? Hindi ko malaman kung ano meron ka. No? Sa bagay, hindi ka naman kapatol-patol para patulang ka. Pero pinatulang ka nung konsyel, hindi ba? Ni Konsyel Awi Sia. Isang kamay nga lang daw, may partida pa eh. Bago ka dumaan sa mayor, bago mayor, konsyel muna. Baka may sumagot bago konsyel, chairman muna. Hindi ba? Baka ganun pa eh. Baka bago chairman, kagawad muna. O baka mamaya bago magkagawad, tanod muna. Pinaigsihin mo yung paa mo rito sa Maynila. Kung meron kang plano na pumunta ng Maynila at namukaan ka, naku, patay kang bata ka. No? Yung pong pagpuna, okay lang po yan. Karapatan yan. Pero yung mumurahin mo, ahamunin mo, babayang ko. No, mukhang pau yata yun. Unang-una, hindi ka taga Maynila. Hindi ka nagbabayad ng buwis sa Maynila. Bakit ka magmumura? Bakit mo hamunin yung mayor? Hindi ba? Bakit ka maghahamon? Ano yun, naghahanap ka, papansin ka, hindi ba? Hindi ka naman dapat talagang pansinin eh. Kaya lang nakakagigil. Nakakagigil, hindi maganda. No? Palagay ko naman, hindi ka naman lalaban kung lalabahamunin ka ng suntukan dahil mas matapang ang bibig mo kaysa sa kilos at galaw mo eh. No, tawag po dyan, hindi naman pwede sabihin mo, hinahamon ka ng konsyal, sasabihin mo, baka magaya ka kay Duterte. Nung kasahan, sinabi, hindi magka-level. Lalong hindi kayo magka-level ng konsyal yun. Sino ka? Para labanan mo, hamunin mo yung mayor. No? Sasabihin, sino ka para patulang kita? Naghahanap ka lang ng papansin. No? Naghahanap ka lang para pag-usapan. Pero sa totoo, no? Inaantay ko nga kung lalabang ka eh. O baka nalalakihan ka doon kay Konsyal Sia, hindi kayo match. O maghahanap ka ng kamats. Ang daming taga-tondo rito na pwede mong hamunin. No, good evening, paring June Ansures. Abot pa. Ayan. Umabot pa si paring Edward Taberna Victoriano. Ayan. Abot pa siya. Kasi magpapaalam na ako eh. Hindi, yun lamang po. No? Inabol ko lang yung kay Banat Bay. Hindi maganda. Unang-una, ano yung Paul? Hindi maganda yon. No, hindi maganda.
Kung gusto mong ika nga magsalita, okay, magsalita ka. Ubusin mo yung sa 24 oras dito sa cellphone. Oh, ubusin mo yan. I-criticize mo lahat yung mga kalaban ni Pangulong Duterte. Hanggang doon. Pero yung hahamunin mo, mumurahin mo yung mga, ay mali yun. Papatulang ka ron. Nabibili ka ron. Dito pa sa ano, dito sa Tondo, ay sabi nga, magsisimba ka rito ng may bulak sa ilong. Ay, nako bayan kong Pilipinas. Sige, bayan, no, sa lahat po na nakinig, nanood at manonood ng replay natin. Thank you po. O, lagi kong sinasabi, sobrang sip-sip yan si Banat. Sabi ni paring Eddie Victoriano. Talagang ganun no? Okay lang, umidulo. Oh, pero po yung sobra, hindi maganda yon, no? Parang sinasabi mo, wala kang bilib dun sa kandidato mo. Hindi pa naman deklarado si Isko kung tatakbo ng presidente. Sinama niyo sa survey. Nung makita niyo umaangat sa survey, binabanatan niyo. Ano kayo ng tipak lang yun? Muli mga kababayan, ito ang inyong kaibigan, ka-shoutout Junan Sures. Nagsasabi po, no, ingat. Wala pong pwedeng mag-alaga sa atin kung mismo tayong may katawan, tayong may sarili. Mahirap po ngayon, no? Sabi nga, yung pinagkakatiwalaan po mga tinalaga para ika nga po yung mga alaga sa atin. Minsan atrasado, no? Ang dami na pong mga nangangailangan pong mga kababayan natin na kailangan na pong ma-quarantine, ma-swab, Diyos mio, ang daming proseso. Mahirap po yun. Lalong dadami, no? Yun po, dasal natin sa mga kababayan. Kayo man po, no, mga nanonood sa akin, nakikinig, pray lang po tayo. Walang malakas na COVID. Walang malakas na Delta variant, Lambda variant, sa malakas magdasal. Muli mga kababayan, ito ang inyong kabayan, Junan Sures sa programang Shout Out Kabayan, God First Pilipinas.